kailan nangyari po itong sagwagwa? Hindi ko lang po maalaman kung anong exact date, pero kasi in-upload lang po nila sa social media. Pero ang tingin ko po niyan na nung nakaraang linggo po nangyari yan. Last week din. And then, Opo. nakita na po ba natin base sa pag-check po ng LTO kung kanino po ito? Politiko po bang may-ari nito? Kaninong escort po itong mga ito? Ano po, base po dun sa rehistro niya na nakapangalan, private po na tao na ang nagmamay-ari. So, inaalam ko po kung sino po yung nagda-drive o sino yung mga tao na yun na bumaba na mga security. Naikwento na daw po ba ng iyo pong mga tauhan kung ano daw po nangyari mismo? Ba't nagkaroon ng kumprontahan? Ma'am, wala pa. Sa April 16 po, papatawag po namin sila. Pati po yung may truck driver na hinarang nila. So, Papa-attend din po namin dito. wala pa rin po tayong information na, sir, kung sino tong private individual na may-ari ng sasakyan. Wala pa, ma'am. Based lang kami dun sa record ng LTO, which is yung car registration niya at saka yung license po nung registered owner ng sasakyan. So yun pa lang po gumagalaw, ma'am. Pero after po ng magiging hearing, mas makikita na po natin yung kabuuan. Kasi wala pong way na maimbestigahan kasi tapos na po kaagad yung pangyayaring yon. Kaya show cause lang muna, alarm muna sila. Then pag sa hearing mismo, yan, magkakaalaman na po lahat yan. Pero sigurado po ang LTO na this is owned by a private businessman at hindi ng isang politiko. Hindi ko po masabi, ma'am, sa ngayon. Pero base po doon sa registration ng sasakyan, nakapangalan po siya sa private individual. Pero inaalam ko po kung merong pagmamay-ari ng iba o kung sino man yung mga kasama niya. Pero base po doon sa registration, yun po, doon sa isang private. Oo. Sir, yung sinasabi mo kanina na ipapatawag sa April 14, sino po partikular yung pinatawag 16 po po. ninyo? Ay, Ito 16. pong registered, April 16 po, ito pong registered owner po ng Toyota Land Cruiser. And what will happen po kapag hindi siya nagpakita? Ma'am, ang nangyayari, maraming mga nangyaring ganyan. Pag hindi po nagpakita yan, yung alarm status ng sasakyan niya hindi po matatanggal. Once na nag-renew yan ng registration or makita po namin na naka-alarm, pwede na pong i-impound yan. Yun namang, opo. Yun naman driver's license niya nung registered owner, ano rin po yun, naka-alarm status din po yun. So hindi rin po siya makakapagmaneho. Ngayon, kung hindi siya magpapakita at sa mga previous experience po namin, na-revoke po ang mga driver's license. Eh kaya lang kahit ma-revoke ang driver's license, sir, mukhang mayaman to eh. May sarili siyang driver. May escort pa. Opo, pero ma'am, kasi base sa mandate namin, kami sa LTO, ang ano lang po namin, yung sasakyan, which is the registration and license. So ang pinakamabigat po namin na magagawa sa mga ganyang mga pasaway na tao, it's either i-alarm namin, tapos eventually ma-impound namin yung sasakyan o matanggalan namin sila ng license. I see. Tapos, ano po yung nakikita natin na violation base lamang doon sa video kasi hindi pa kumpleto yung story ano po? Ano yung nakikita natin na violation so far? Oo, ma'am. Obstruction yun, ma'am. Hinarang nila yung sasakyan, tapos road rage, binabaan nila. Talagang nilapitan nila yung tao, yung truck driver. Talagang yung nag-road rage sila doon, ma'am. Talagang gusto nilang manakit ng tao. Yun. Tapos, siyempre, abala po yun sa publiko. Delikado yung ginawa nila. Huminto sila sa highway. Sa may mga driver nga, ang tawag namin dyan, binalagbagan nila yung truck na hindi nila naisip na kung nabangga sila rin ng truck, may madisgrasya rin sa kanilang side. So, reckless din yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.